Welcome to Movie Route. Before we begin, share your favorite film in the comments for a chance to win a complimentary t-shirt. Also please, I'm humbly asking you to support and subscribe to my channel. Thank you in advance. Matapos magkagulo ang mga zombie sa buong mundo, nabubuhay na lamang ang mga tao sa base na ito sa gitna ng disyerto. Ibabalik natin ngayon ang istorya ng pelikulang Resident Evil Extinction noong 2007. Sa simula ng istorya, nagising si Alice sa isang banyo ng isang mansyon. Gulat at naguguluhan ang dalaga kung nasaan siya at paano siya napunta rito. Matapos magbihis, lumabas siya sa hallway at napunta ang kanyang atensyon sa isang misteryosong pinto. Sa likod nito ay isang hindi pangkaraniwan at lubhang mapanganib na silid. Hinawakan niya ang pader at mabilis na tumakbo sa kanyang isipan ang mga nakakatakot na alaala. Bigla, nagsara ang pinto ng silid. Lumabas ang isang laser beam mula sa mga pader at mabilis na lumapit kay Alice. Mabilis siyang umaksyon at naiwasan ang laser sa pamamagitan ng pagtalon sa kisam. Wala pa ring kamalayan ang dalaga na ito, lamang ang simula ng isang nakikitil sa puso na pagsubok. Ngayon ay may laser net na lumalapit sa kanya. Muling naisugpo ni Alice ito sa pamamagitan ng pagtalon sa ventilation shaft. Natatakot, dumapo si Alice pababa sa shaft at nakahanap ng daan palabas patungo sa daanan. Matapos magmasid, napagtanto niya na nasa isang ospital siya. Natuklasan niya ang isang medical gurney at tumakbo sa daanan dala ito upang maiwasan ang isa pang trap. Matapos ang ilang segundo, biglang bumaba ang isang salaming screen mula sa kisam at hinati sa dalawa ang gurney. Natatakot at nanginginig si Alice, ngunit patuloy na maingat na nagpatuloy. Hindi pa nga lumalakad ng ilang metro si Alice nang biglang may bumulusok na mina mula sa sahig at tumama ang mga shrapnel sa tiyan niya. Mukhang nakamamatay ang sugat niya. Tumingin siya ng walang pag-asa sa kanyang mga kamay na puno ng pula at bumagsak. Lumapit ang mga lalaking naka-protective suit kay Alice. Isa sa kanila, si Dear Isaacs, ay inutusan ang iba na kunin ang sample ng pulang likido mula kay Alice at pagkatapos ay itapon ang kanyang bangkay. Ipinakita ang isang ordinaryong bahay sa isang nakatiwangwang na lugar. Biglang lumitaw ang mga lalaki sa protective suit na may dalang si Alice mula sa isang underground laboratory. Itinapon nila ang kanyang bangkay sa isang hukay kung saan may mga bangkay ng dalaga na kamukha niya. Lahat sila ay mga klon lamang na nabigo sa mga pagsusuri. Ngunit ano ang nangyari sa tunay na si Alice? Nabubuhay pa ba siya? Napalibutan ng mga bakal na rehas ang lugar kung saan matatagpuan ang pasukan sa lihim na laboratorio. Disyerto ang paligid. Sa labas, dumadagsa ang isang maraming mga zombies sa bakod. Pag-aari ng Umbrella Corporation ang underground lab. Akala ng mga empleyado nito na nasa kontrol na nila ang nakamamatay na impeksyon na nagbibigay ng buhay sa mga walang isip na halimaw. Ngunit lumabas sa kontrol ang eksperimento. Una, kumalat ang virus sa bayan ng Raccoon City, ngunit hindi ito napigilan ng mga siyentipiko at militar. Sa loob lamang ng ilang linggo, nilamon nito ang Estados Unidos at ilang buwan pagkatapos ay ang buong mundo. Winasak ng napakalupit na virus hindi lamang ang mga tao. Unti-unting nagsimulang mamatay ang lahat ng buhay sa mundo. Natuyo ang mga ilog at lawa, naging disyerto ang mga kagubatan at bukid. Natutong mabuhay sa walang humpay na paglalakbay ang mga natitirang grupo. Napakadelikado tumigil sa isang lugar. Tulad ng iba pang nakaligtas, naglalakbay si Alice sa Amerika upang humanap ng pagkain at gasolina. Tumigil siya sa isang abandoned na gusali at pumasok. Napakainat siyang mag-ingat dahil ang panganib ay nagmumulsa sa bawat sulok. Sa isa sa mga silid, nakita ni Alice ang isang babaeng nakaligtas kasama ang sanggol. Hindi bumababa ang kanyang baril habang lumalapit sa mga tao. Nakaawang hinihiling ng umiiyak na babae ang tulong para sa kanyang sanggol. Itinago ni Alice ang baril at kinuha ang sanggol. Ngunit sa mas malapit na tingin, natuklasan niyang laruan lamang iyon. Sa parehong sandali, nabaril siya ng isang pamilya ng mga manglilimas. Sinimulan siyang hipuan ng isa sa mga lalaki. Ngunit isang malakas na sampal sa binti ang gumapi dito kay Alice. Ginulat siya ng natitirang pamilya at nawalan siya ng malay. Gumising si Alice sa isang silid na puno ng mga kulungan ng mga asong infected. Sila ay sobrang agresibo at handang tatagpasin si Alice anumang sandali. Pinasya ng pamilya na paligayahin ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mga asong zombie upang wasakin ang dalaga. Ngunit wala silang ideya sa magiging resulta ng kanilang katangahan at kalupitan. Ginamit ni Alice ang kanyang kamanghamanghang kakayahan at winasak ang mga aso pati na ang lahat ng mga manglilimas. Napakabilis niyang reflexes at liksi ang tumulong sa kanya upang manatiling ligtas sa labanan. Kinuha niya ang natitirang sandata at muling nagpatuloy. Isang grupo ng mga nakaligtas ang naglalakbay sa malawak na disyerto gamit ang mga sasakyan. Binubuo ito ng ilang dosenang katao, kabilang sina Claire, Carlos, LJ, Betty at Otto. Magkaugnayan sila ng radyo mula sa iba't ibang mga sasakyan at hinaharap ang mga problema. Samantala, lalong dumadami ang mga zombies sa highway. Ang Science Department ng Umbrella Corporation, pinamumunuan ni Dear Isaacs, ay nag-uulat kay Chairman Wesker sa antas ng panganib sa kanilang rehiyon. Sinabi ni Isaacs na hindi kailangang kumain ng mga halimaw upang mabuhay, ngunit gusto nila ang laman ng tao at maaaring tumagal ng daan taon. Inutusan ni Wesker si Isaacs na iulat ang Alice Project. Sinasabi ng doktor na tutulong ang mga antibody sa pulang likido ni Alice na makagawa siya ng serum. Magagamit ang substance na ito upang labanan ang epekto ng virus sa katawan ng tao. Tinatayang maibabalik ng serum ang bahagyang kakayahang kognitibo ng mga zombies at mapigilan ang kanilang kasakiman sa laman. Balak ni Isaacs na gawing alagang hayop ang mga nilalang na ito at gamitin bilang libreng paggawa. Nagdududa ang pamunuan ng korporasyon sa mga plano ng doktor dahil maraming eksperimento ang walang resulta. Bilang paliwanag, sinasabi ni Isaacs na kailangan niya ng tunay na si Alice bilang source material. Ngayon nagtutrabaho lamang ang scientific department sa kanyang mga clone.
kaya hindi mahuhulaan ang resulta ng buong proyekto. Inutusan si Dear Isaacs na ituloy ang kanyang pananaliksik at makamit ang kinakailangang resulta, dahil si Alice ang pangunahing proyekto ng buong korporasyon. Matapos ang pulong, nawala ang mga pinuno at lumalabas na mga hologram lamang sila. Patuloy pa ring naglalakbay si Alice. Pinaputukan niya ng crossbow ang isang zombie upang makalapit sa gasolinahan. Ngunit matagal nang walang fuel doon. Maingat na pumasok ang dalaga sa abaandon ng tindahan. Napansin niya ang isang pinto at nagdesisyong buksan ito. Nakita niya sa loob ang nabubulok na bangkay at maraming langaw. Nilinis ni Alice ang kanyang lalamunan sa nakakasuklam na amoy at nais umalis agad. Ngunit bigla niyang napansin ang isang bukas na diary sa sahig. Kinuha niya ito at lumabas. Tiningnan niya ang pinatay na zombie. Isang malaking uwak ang kumakain sa naimpeksyon nitong laman. Patuloy din ang grupo ni Claire Redfield sa kanilang paglalakbay. Nagdesisyon ang mga nakaligtas na tumigil sa isang walang laman ng motel. Sinubukan ni Mikey, isa sa grupo, na makipag-ugnayan sa ibang nakaligtas. Ngunit walang sumasagot. Maingat na pumasok sina Carlos at LJ sa motel. Dahan-dahan nilang tiningnan ang lahat ng silid. Hawak ang kanilang mga sandata. Binuksan ni LJ ang pinto sa isang silid. Bigla, tumapak sa kanya ang isang zombie mula sa daanan. Winasak nito ang siraulong nilalang. Ngunit ilang segundo lang ang nakalipas. May babae namang zombie ang sumakmal sa kanya at kumagat. Walang sinabi si LJ kay Carlos at sa ibang nakaligtas. Samantala, patuloy ang mga bagong eksperimento sa underground lab. Tinuturan ni Dear Isaacs ang isa sa mga infected ng serum na gawa sa pulang fluid ng clone ni Alice. Ipinamalas ng zombie ang ilang kakayahang kognitibo. Halimbawa, nauunawaan nito kung paano gamitin ang telepono at kamera. Sinasabi ng mga siyentipiko na kayang alalahanin ng zombie ang impormasyon at mag-isip ng lohikal. Bigla lamang siyang sinapian ng hindi mapigilang po. Sinakmal ng zombie ang mga siyentipiko at winasa. Si Dear Isaacs naman ay nagtago sa likod ng salaming panel at tahimik na pinanood habang kinakain ng mga kasamahan. Sa disyerto, nagpapamigay si Otto ng lata ng pagkain sa lahat sa grupo. Kakaunti na ang supply ng pagkain, pero mas kulang ang gasolina. Naglagay ng mga kamera at motion sensor si Carlos sa perimeter ng lugar kung saan kampo ang mga nakaligtas. Kumpirma ni Mickey na gumagana ang mga kagamitan at nakakontrol ang lahat. Muli niyang sinubukang makipag-ugnayan sa ibang nakaligtas. Narinig ni Alice ang signal ng grupo, ngunit hindi niya ito pinansin. Binabasa ni Alice ang natagpuang diary at bigla na lamang napansin ang mga tala na walang infected sa Alaska. Posible doon magsimula ng bagong buhay. Ipinagana ni Dear Isaac ang bagong clone ni Alice. Sabay naman, nagambala ang tulog ng tunay na si Alice ng mga alaala ng kanyang pagtakas mula sa laboratorio sa Raccoon City. Misteryosong nagsisimulang lumutang ang mga bagay sa paligid ng dalaga. Bigla ring nagising ang clone ni Alice. Bumukas din ang mga mata ng tunay na si Alice sa parehong sandali at lahat ng nakalutang bagay ay bumagsak kasama ang kanyang motorsiklo. Lumitaw ang White Queen, isang computer system na may artificial intelligence, sa lab ni Isaacs. Ipinabatid nito sa siyentipiko na nakadetekta ang kanyang mga instrumento ng biglaang pagtaas ng psionic activity. Inakala ni Isaacs na maaaring nanggaling ang mga signal sa clone ni Alice. Ngunit sinabi ng White Queen na nadetekta ang aktibidad sa labas ng underground complex at nasa disyerto ang epicenter nito. Napagtanto ni Isaacs na ang tunay na si Alice lamang ang may ganoong kapangyarihan. Naglalakbay si Alice sa malawak na disyerto. Nagpapahinga ang grupo ng mga nakaligtas sa kanilang mga sasakyan. Bigla, ginising si Kay Mart, isang babae sa grupo, ng kakaibang tunog mula sa labas ng sasakyan. Maingat na binuksan niya ang pinto. Natatakot na napansin ng dalaga ang isang agresibong ibon at ipinaalam sa iba. Nakaalerto ang buong koponan. Kaagad na pagtanto ng mga lalaki na napalibutan sila ng isang buong kawan ng infected na mga uwak. Inutusan ni Carlos at Claire ang lahat na isara ang mga bintana at manatili sa loob ng sasakyan. Namumutla sa takot ang mga nakaligtas. Biglang lumipad ng diretsyo sa kanila ang libu-libong ibon. Nagdesisyon silang tumakas at mabilis na nagsimulang magmaneho. Ngunit na-stuck sa buhangin ang isa sa mga sasakyan. Napilitang tumakbo sina LJ at Betty papunta sa bus. Nakamit nila ito, ngunit daan-daang ibon ang lumipad patungo sa bus. Sa gulo, na-miss ng driver ang isang poste sa gitna ng kalsada at bumangga dito ang bus. Hindi na ito makakatakbo pa. Winawasak na ng mga uwak ang mga bintana ng bus. Napansin ito ni Claire at sinabi kay Carlos na kailangan nilang sagipin agad ang mga tao. Inorganisa ni Claire at Carlos ang paglipat ng mga tao mula sa bus patungo sa likod ng isa sa mga truck. Hindi ito nangyari nang hindi may nasawi. Pinatay ng mga infected na ibon sina Betty, Otto at ilang iba pang tao. Sinubukan nilang palayasin ang mga uwak at wasakin gamit ang flamethrower sa isa sa mga truck. Ngunit nawala ng kontrol at nalagay sa panganib sina Carlos at isang natanggap na babae mula sa apoy. Pinrotektahan ni Carlos ang sarili mula sa ningas. Bigla, tumigil ang liab isang metro bago ang mga takot na tao. Tumingala ang lalaki at nakita si Alice sa harapan niya. Ginamit ni Alice ang kanyang sobrenatural na kapangyarihan upang patigilin ang apoy. Pinalakas ni Alice ng daan-daang beses ang ningas at ngayoy sakop na nito ang buong kalangitan sa ibabaw ng disyerto. Iniligtas ni Alice ang grupo mula sa tiyak na kamatayan, ngunit naungkat ang kanyang pagkatao. Ipinabatid ng White Queen kay Dear Isaacs na nakadetekta ng satellite ang tumaas na aktibidad. Halos sigurado na nagmumula ang mga signal kay Alice. Namangha si Isaacs sa laki ng kapangyarihan niya ngayon. Samantala, handa na para sa pagsusuri ang bagong clone ni Alice. Gayunpaman, mabilis din itong nauubos at hindi kayang pantayan ang orihinal. Muling nakabawi si Alice matapos ang labanan sa mga ibon. Sa labas, nagpaalam ang mga tao sa mga kasapi ng grupo na hindi
nakaligtas. Ipinakilala si Alice ni Carlos kay Claire at sinabing siya ang nagbuntis ng grupo. Pinasalamatan siya ni Claire para sa tulong. Sinabi ni Alice na kailangan niyang magtago dahil sinusundan siya. Pumasok siya sa base ng Umbrella, hinihacking ang mga computer at nag-download ng trajektoryo ng satellite upang maiwasan ang coverage area. Dahil dito, nawala ng contact sina Carlos at Alice at masayang muling nagkita. Kinakalkula ng satellite ang lokasyon ni Alice. 62% na sigurado ang computer ni Isaacs na siya nga. Kailangan niya ng mas maingat. Muli siyang pinasalamatan ni Claire sa tulong, ngunit hinihiling nitong umalis na siya. Natatakot ang mga tao dahil ang paghanap kay Alice ay maaaring maglagay sa panganib ng buhay ng lahat sa grupo. Ayaw mawala ni Dear Isaacs si Alice, kaya sinabihan niya si Chairman Wesker na makuha agad ang kontrol sa kanya at maghanda ng strike team. Ayaw mag-take ng chance ni Wesker, kaya sinabi na ang ganoong mga desisyon ay maaari lamang gawin sa isang pulong ng committee. Natatakot na mawalan ulit ng contact si Isaacs kay Alice, at mahalaga sa kanyang pananaliksik ang genetic material nito. Ngunit inutusan lamang siya ng chairman ng korporasyon na maghintay hanggang kumpirmahin ng computer na talaga siyang si Alice. Ipinakita ni Alice kay Claire at sa iba pang miyembro ng grupo ang diary na may mga tala tungkol sa Alaska. Ito lamang ang lugar na hindi pa nahahawaan, kaya dapat doon sila pumunta. Nag-alinlangan si Claire. Ayaw niyang paniwalaan ng mga tao ang hindi realistikong pangarap dahil walang nakakaalam kung ano talaga ang naghihintay doon sa kanila. Ngunit sinuportahan naman ni Carlos ang ideya ng pagpunta sa Alaska, lalo nang kumukonti ang miyembro ng grupo at handa nang sumuko ang natitira, kaya kailangan na nila ng bagong pag-asa. Napagdesisyonan ni Claire na magbotohan. Pinagbotohan ng masayang at masigasig na miyembro ng grupo na pumunta sa Alaska. Ngayon, kailangang magdesisyon ng grupo kung saan sila mag-iimbak ng pagkain at gasolina. Malayo ang pupuntahan nila, kaya kailangang maghanda ng mabuti. Wala nang magagamit na kapaki-pakinabang sa mga maliliit na bayan, kaya iminungkahi ni Claire na pumunta sa Las Vegas. Samantala, gumagawa ng pecking order si Dear Isaacs batay sa recording ng boses ng chairman. Ngayon ay tila inuutusan na ng committee na simulan kaagad ang aksyon at ilipat ang lahat ng operasyon kay Dear Isaacs. Dumating ang mga helicopter ng Umbrella Corporation para habulin si Alice. Lalong lumalala si LJ mula sa kagat ng zombie, ngunit ayaw pa ring aminin ang dahilan ng pakiramdam niya. Nakarating na ang grupo sa Vegas. Walang kaluluwa sa dating mega lungsod. Naging disyerto na ito. Bigla, napahinto sa landas ang mga nakaligtas ng isang kakaibang container. Pinilit silang bumaba ng sasakyan upang itulak ito palayo. Maingat na lumapit si Alice dito at naramdaman na may tao sa loob. Biglang bumukas ang malaking container. Nakaalerto at handang magpaputok ang lahat sa grupo. Biglang dumagsa ang daan-daang mga zombies mula sa loob ng container. Isang kakilakilabot na masakre ang sumunod. Matagumpay na nilabanan ng grupo ang mga zombies sa pamamagitan ng baril sa ulo at pagputol ng lalamunan. Lumabas na si Dear Isaacs ang nagplano ng patibong. Gusto niya si Alice anuman ang halaga. Hinahangaan niya ang mga kapangyarihan nito at inutusan ang kanyang mga tauhan na i-disable siya gamit ang satellite signal. Sandaling natigil si Alice at sumunod sa signal, ngunit kaagad nagrehistro ang mga instrumento ng kanyang paglaban. Samantala, nagpapatuloy ang labanan sa zombies. May ilan pang miyembro ng grupo na hindi nakaligtas. Bigla ring naging aggressive na nilalang si LJ. Kailangang barilin siya ni Carlos. Ngunit naunang makagat siya ng infected na si LJ, na isupil ni Alice ang impluensya ng satellite at sirang-sira ang circuit board sa loob nito. Muli siyang nakabawi at ipinagpatuloy ang laban. Matapos wasakin ang ilang zombies pa ay diretso na siyang pumunta sa mga empleyado ng korporasyon. Sinubukan nilang pigilan siya gamit ang lahat ng paraan, ngunit hindi na gumagana kay Alice ang mga lumang paraan. Winasak niya ang lahat ng empleyado ng Umbrella. Nakagat si Dear Isaacs ng zombie, ngunit nakaya niyang makasakay ng helicopter, kung saan dapat siyang bigyan ng vaccine. Pumaitaas at umalis ang natitirang mga siyentipiko, at may bagong plano na si Alice. Hindi sila aalis patungong Alaska, kundi lilipad. Para dito, kailangan nilang habulin ang helicopter ng kumpanya at kunin ito. Nasa underground laboratory na si Dear Isaacs. Nagpainom siya ng maraming dosis ng vaccine. Mas tinataas lamang ng genetic material mula sa mga clone ni Alice ang kapangyarihan ng mga nilalang. At ngayon ay walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa doktor pagkatapos siyang kagatin ng mutated na zombie. Nagdesisyon ang pinuno ng korporasyon na patayin si Isaacs. Binaril siya ng isa sa mga miyembro ng committee, ngunit nabuhay pa rin siya. Bigla siyang nagkaroon ng mga mahahabang sungay sa halip na braso na ginamit upang wasakin ang lahat ng empleyado sa laboratorio. Tinitingnan ng natitirang grupo ang lugar kung saan naroroon ang laboratorio, ngunit hindang helicopter na kailangan nila ay nasa isang nakasaraang lugar na napapalibutan ng libu-libong zombies. Nadarama ni Carlos ang unang mga palatandaan ng impeksyon. Pinapanatag siya ni Alice at sinasabi niya na makukuha niya ang bakuna. Ngunit napagtanto ni Carlos na huli na ang lahat. Ngunit may naisip siyang ideya, sisirain niya ang tangke ng gasolina sa gitna ng mga nakakatakot na nilalang upang makalusot ang iba sa nakapintang lugar. Ang mga kasama niya ay nalulungkot at nanlulumo, ngunit lahat ay napagtanto na wala ng ibang paraan. Nagpaalam sila at sumakay si Carlos sa manibela sa huling pagkakataon. Ang truck ng gasolina ay sumugod ng mabilis. Tinutumba ang lahat sa daan. Bigla, bumaliktad ang sasakyan. Sinindihan ni Carlos ang kanyang huling sigarilyo at pinasabog ang pampasabog na pabilog. Ilang segundo lang, isang nakabibinging pagsabog ang naglinis ng daan para kay Alice, Claire, at iba pang mga nakaligtas. Lahat sa grupo ay nakapasok sa helicopter, ngunit tumanggi si Alice na lumipad kasama nila. Kailangan niyang mapuksa ang kanyang mga kaaway. Thank you for watching Movie Round, and I hope you enjoyed the video. Don't forget to like and subscribe for more content like this one.
And please comment down below what you think I should watch next. Thank you again, and I'll see you in the next video.